Ngunit, paano naman ang bukas? Madalas kapag magbibigay tayo, iniisip nating magkano ang pwede kong ibigay na hindi ako mawawalan para sa future? Magandang tanong ito. Pero minsan, dahil sa sobrang pag-aalala sa kinabukasan, ay kumukonti ang ibinibigay natin. Imbes na maging bukas palad, nagiging sobrang ingat tayo. Minsan, halos wala na tayong maibigay. Pero pinaalalahanan tayo ng Diyos sa Biblia na may mga prinsipyo sa pagbibigay na siguradong totoo, parang gravity, hindi nagbabago. Sa Kawikaan 11:24-25, sinasabi, ang taong nagbibigay ay lalo pang pinagpapala, pero ang taong nagdadamot ay nauuwi sa kakulangan. Pangako ito ng Diyos. Sinabi rin ni Jesus, kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pinikpik, niliglig at umaapaw ay ibibigay sa inyong kandungan. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Pagkain, damit, tirahan, trabaho, lakas, edukasyon at marami pang iba. Kaya dapat tayong magtiwala sa Kanya. Mamuhay at magbigay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hayaan nating patunayan ng Diyos ang Kanyang mga pangako na pareho para sa ngayon at bukas. Panawagan. Habang ibinabalik natin ang ikapu sa Diyos at nagbibigay ng ating mga handog or promise offerings na hinihikayat na pagplanuhan at itabi bilang porsyento ng ating kita, hilingin din natin sa Diyos na tuparin ang Kanyang pangakong pangalagaan ng ating mga pangangailangan. Magpasalamat tayo sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga biyaya at humingi ng kapatawaran sa mga panahong tayo ay nag-atubi o nagkulang sa pagbibigay dahil sa pagnanais na makaramdam tayo ng seguridad sa kinabukasan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos.